Hi guys, sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan sa pagpunta ko na naman ulit dito sa lugar na kung saan ako ay pinanganak at dito rin ako lumaki sa lugar na ito guys. Napakatahimik ng lugar at saka presko ang hangin. Gumagala na naman ako dito sa bundok guys kasi karawan ng aking bunso. Minsan lang ako pupunta dito sa bundok kasi marami din akong ginagawa sa bahay. Kaya ngayon ay nagkataon na walang klase. Sinamahan ako ng aking pangatlong anak na pupunta dito. Ayan guys, ito palang lugar na to ay ang lugar ng kapitbahay. Bahay ito ni Algin, Day Algin. Ayan, makikita natin dito pa lang sa bahay ni Algin ang magandang view ng lugar. At saka ang sarap matulog dito sa kanilang bahay. Priskong-prisko ang hangin. Hindi na kailangan ng aircon, ng stand fan, ng ceiling fan. Ang lamig talaga. Ayan, ang hanap buhay dito guys ay ang pag-harvest ng niyog, pagsasaka. Ayan. Yung pag-harvest ng niyog ang trabaho ng aking father. Diyan siya kukuha ng aming mga kailangan pang araw-araw. Ang ganda dito guys, ang dami nilang mga alagang manok. Mayroon silang mga alagang baboy. Ang dami pa lang mga tanim dito guys. Tumaan kasi kami dito kasi bumili yung anak ko. Medyo malayo-layo pa ang pupuntahan namin guys. Nag-relax lang kami dito at nakipag chika-chika muna kaya nani. Siya nani ay ang mother ni Day Algin. Ayan, pagkatapos ng chika-chika ay patuloy na naman kaming naglalakad guys. Ayan, siguro mga hindi naman aabot ng 1 hour ang lalakarin namin guys. Kasi mahina lang, nakakahingal kasi mainit na panahon. Tanghaling tapat kasi. Kaya yan guys. Dahan-dahan lang sa paglalakad kasi nakakapagod. Buti na lang sinamahan ako sa aking anak. Kasi pag ako lang nag-isa dito ay ang boring naman. Kasi hindi kasi makaabot ang sasakyan doon mismo sa lugar na pupuntahan ko. Hanggang doon lang, malapit sa yung may tindahan, yung binilhan ng anak ko. Doon sa mayroon akong kachika, doon lang, hanggang doon lang ang tricycle. Lalakad kami patungo doon sa lugar na pupuntahan namin kung saan nakatira yung aking parents. At saka yung dalawa kong kapatid na may asawa na. Dati ang lugar na to guys ay lalakarin ko lang ng araw-araw. Kasi nung aral pa ako ng high school, umaga at hapon ko itong lalakarin. Pero ngayon nakakapagod na talaga. Iba na talaga pag may edad na tapos marami ng anak. Kakahingal na talaga guys ang paglalakad. Pero nakaka-relax naman ang magandang tanawin dito sa bundok. Ayan, wala kaming ibang kasama ditong walang katao-tao ang lugar na to. Kasi nga ang araw na to ay Women's Day. Lahat ng mga kababaihan na gustong sumali sila sa Women's Day doon sa syudad. Ayan, malapit-lapit na kami guys. Init sa bundok guys. Nakatakad kami. Sobrang init talaga. Hindi makaabot ang Tanghali na kasi nakapunta dito sa bundok kasi naglaba pa ako. asay kami ngayon.
Buti na lang mabait itong anak ko, sinamahan ako dito, hindi ako nag-iisa. Kasi si Mr. ay namasada, hindi ako sinamahan. Ayan guys, yung makita na bundok, yan na ang lugar na pupuntahan namin. Nakakapagod talaga kahit mahangin. Buti na lang mahangin na ang panahon ngayon. Yung pagpunta namin dito. Kahit nakakahingal ay hindi masyadong nakakapagod dahil malakas ang hangin. Hindi mo masyadong maramdaman ang init ng sikat ng araw dahil sa lakas ng hangin. Ayan, naka-exercise na rin. Ito palang lugar na to guys, ay lugar ito ng aking pinsa. Dito nakatira ang aking pinsan. Malapit-lapit na ito guys sa pupuntahan ko. Ayan. Pumunta lang kami dito ng anak ko kasi gusto namin ang view dito at saka yung hangin. Fresh na fresh talaga. Ayan, ang ganda ng view. Kasama ko dyan ang aking pamangkin. Yung mga pamangkin ko na yan. Ikipaghabulan pa ang aso. Ang ganda dito maglaro kaso hindi pwede ay yung mga bata na maliliit masyado kasi bangin dyan sa kabila. Ayan guys. Pasyal-pasyal talaga dito sa bundok pag makapunta ko dito. Dahil nakaka-relax talaga ang magandang tanawin. Yan ang bahay ng aking pinsan. Tapos na pala akong kumain dyan nang pumunta kami dito guys. Hindi na ako naka-video doon sa kasi gugutom na. Ayan. Pumunta kami dyan dahil gusto naming makita ulit ang magandang view. Fresh na fresh ang hangin talaga dyan guys. Init. Ayan. Bumalik na naman kami doon sa malapit sa bahay ng aking parents kasi nanguha kami doon ng kahoy. Marami kasing kahoy doon guys. Sa syudad kasi ang mahal ng panggatong. Kaya naisipan ko na ready ako ng mga kahoy dyan. Ilagay ko lang sa sako tapos ko na lang sa tricycle. Pahatid sa bahay. Ayan, patungo na kami doon sa lugar na kung saan kami nanguha ng panggatong. Pero nagpatulong ako guys dyan sa kapatid ko na sa bunso namin, yung pinakabunso namin. Nagpatulong ako dyan, tapos yung kapitbahay. Nagpatulong na rin ako kasi hapon na. Pag ako lang mag-isa talagang kaunti lang ang aking ma-ready na kahoy. Kinausap ko naman yung driver na siya ang bahala dyan maghatid sa kahoy patungo sa bahay. Kasi hindi ko kayang magbuhat ng kahoy. Baka ako'y mabinat. Kaya yan. Nag-ready na ako dyan ng mga sako para paglagyan ng mga panggatong. Para naman makatipid-tipid kahit naman may gasto sa sa pamasahe sa pagdala ng kahoy patungo sa bahay, pero makasave na kasi ang mahal ng kahoy dito sa syudad. Kaya napag-isipan ko na manguha kami ng
kahoy dyan, i-ready ko na lang sa sako para yung driver ay hindi na mahirapan magdala ng kahoy patungo sa bahay. Ayan, nakakapagod talaga ang mga gawain sa katulad ng pagputol ng kahoy, guys. Pero naka-exercise na rin. Hindi naman kasi ako palaging manguha ng kahoy ba para sa panggatong. Kasi sa syudad, bili lang ang madali ay magbili lang. Kasi wala namang mapagkunan ng kahoy. Pero sa bundok, wala ka ng gasto sa kahoy kasi pag masipag ka lang manguha ng panggatong ay makasave ka na ba? Kung masipag lang talaga sa bundok ay marami talagang pwedeng gawin, pwede kang mananim, hindi kagaya sa syudad, lahat ay bibilhin mo. Pero pag sa katulad nitong lugar na to, pwede ka mag-alaga ng mga hayop, pwede ka magtanim ng kahit anong gusto mong itanim. Pag sa syudad, ang hirap talaga. Kaya yun, dinala ko nga si mister, tapos sabi niya magmasada siya. Ayan ang lugar, tahimik na lugar, walang kabahay-bahay. Pero malapit lang ito, guys, sa bahay ng aking parents. Ayan, i-ready ko na yung mga kahoy na yan. Ilagay ko na sa sako. Para pagkatapos ay makauwi na rin kami kasi hapon na. Kailangan ko pang maghanda ng hapunan. Ayan. Buti na lang tinulungan ako sa aking bunso at sa kapitbahay. Kasi yung papa ko ay merong ginagawa. Nag-ano siya ng niyog, nag-harvest siya ng niyog. Camera action. Camera din. Lord, and open my eyes. Bawal. Lord, and of your mind. Ayan, guys, marami na rin ang aming na-ready na mga panggatong. Nakapag-ready na kami dyan ng 7 sako. Dahil nauuhaw kami dyan, nagpakuha kami ni Father ng buko. Kasi ang sarap uminom ng fresh yung sabaw ng buko. Nakakuhaw talaga ang init ng panahon. Kaya yan, kumuha si Father ng buko. Yan talagang pag-harvest ng niyog ang trabaho ni Father. Sabi niya hindi pa 20 years old siya, siguro mga 18, nagsimula na siya dyan sa trabaho na yan, yung pag-akyat ng niyog. Ngayon ang bayad ng pag-akyat ng niyog sa isang puno na yan ay
15 pesos yata. Pag makaakyat siya ng mga 100, meron na siyang income na malaking income na. Pero kahit na malaki ang income niya sa ng niyog, sinabihan ko pa rin na huminto na siya sa trabaho na yan kasi matanda na siya. Kung gusto niya magtrabaho, yung hindi sa pag-akyat ng niyog, yung sa sa pagbiyak na lang ng niyog, yung sa pagtanggal ng laman ng niyog, kasi hindi yan delikado ikumpara dyan sa pag-akyat. Pero gusto pa rin niyang umakyat, kaya yun, hinayaan ko na lang siya. Ayan guys, na siya, 63 years old na siya. Nagsimula siya sa pagtrabaho ng ganyan, mga 18 years old. Ngayon ay 63 na siya. Ayan guys, nagsisi nga yung father ko kasi sabi niya, yung elementary pa daw siya ay meron siyang classmate na hindi naman daw gaanong matalino. Mas matalino pa daw siya. Nagiging pulis na daw. Tapos siya ay ganyan pa rin ang kanyang trabaho. Pero okay din naman ang trabaho na yan. Kaso nakakapagod. Nakakapagod ang trabaho ng aking father. Kasi hindi basta-basta yung mag-harvest ng niyog. Kasi pagkatapos niyan ipanghulog yung mga niyog ay kailangan niya na ilagay doon sa sila lahat ba? Itipon-tipon sila lahat, tapos biyakin pa, tanggalin ang laman, tapos dalhin naman doon sa yung tinatawag na landahan. Tapos doon na lagyan ng parang iluto ba para maibenta na yung niyog. Yan guys, kaya yung may mga nag-aaral pa dyan, magsumikap kayo sa inyong pag-aaral para hindi na mahuli ang inyong pagsisisi. Kailangan talaga na magsumikap, magsipag sa pag-aaral. Baka siswertihin. Pero yung trabaho naman ni father kahit ganyan ay nakapag din naman sa pang-araw-araw na kailangan. Ayan guys, sa wakas ay nakainom na rin ako ng fresh na buko. Nakakauhaw talaga dahil sobrang init ng panahon. Tapos yung pag ready ng mga kahoy ay nakakapagod. Ayan ay ang bahay ng aking tiyahin, yang sa ibaba. Tapos yung sa aking dalawang brother. Ayan, nag-harvest ako dyan ng tanim ng aking sister-in-law kasi sabi niya manguha daw ako dyan ng mga gulay. Kaya yan, nanguha ako para pang-ulam sa hapunan namin. Magluto pa ako pagdating sa bahay. Ayan ay ang alagbati ang tawag namin sa gulay na yan. Marami siyang tanim dyan na alagbati, tapos meron din siyang kalabasa. Maganda talaga sa sa probinsya, sa bundok makatira. Kasi marami kang mapagtaniman basta magsipag. Pwede ka rin mag-alaga ng mga hayop. Ayan, hapon na talaga guys. Yung kauna-unahang bunga ng kanyang kalabasa ay binigay niya sa akin. Tapos yan, nanghingi ako ng tanglad, binigay niya yung buong puno ng tanglad. Mabango kasi ang gulay na lulutuin pag may tanglad. Ayan, pauwi na kami guys. Kailangan mag-jacket kasi maraming lamok. Siguro saktong-sakto ang oras ng pagbaba namin diyan. Madilim na siguro pagdating sa bahay. Ayan ang yung dinadaanan namin, yung kapitbahay namin diyan.
Marami siyang alaga na kambing. Habang kami ay nagmaritisan na naman kasi kami guys. Ako talaga minsan ay maritis. Dumaan kasi ako dyan kasi bibili sana ako ng vinegar. Yung galing sa niyog. Tapos nakalimutan ko yung galon. Ayan. Pababa na kami guys. Doon sa may kalsada.